Magandang gabi sa inyong lahat. Gusto ko lang pag-usapan kung bakit maraming hirap at maraming gutom ngayon. Maraming walang pera punta sa ospital, maraming walang trabaho, gano'n. So, maraming causes ang corruption sa atin. So, kung corruption ang ginablame nyo, matagal na yun, all over the world yun. Kaya huwag pansinin natin. Yung pansinin natin kung paano natin maahon yung sarili natin sa kahirapan. Halimbawa, wala tayo edukasyon. So, maghanap ng paraan paano ma-educate ang sarili natin. Mag-illiterate tayo. Huwag mo na pabayaan yung sarili mo na hindi ka na makalit ka dyan. Kasi marami ngayong tao mula sa bundok. Nagalakad sila ng ilang kilometers ngayon, mga maestra na, may mga trabaho na, overseas. Kung hindi mo itanim sa sarili mo na magtayo ka sa sarili mo pa, walang mangyari sa'yo. Kaya dapat resourcefulness. Maraming paraan kung gusto mo makapag-aral. Kasi ang edukasyon, sana yung solusyon para bigyan natin o ang utak natin o ang mind natin mabuksan. Kasi nandyan na yun sa paligid ang solusyon eh. So, kung gusto mo mag-educate, may mga programa ang gobyerno natin para sa mga paano mag-scholar, mga tulungan, may mga private individuals na nagkatulong na yung isa na number 2 na cause ng paghihirap na to, yung early marriage. Yung mga bata, hindi nila kaya hindi nila kaya support ng family or household, yun, na nabuntis na, wala ipakain sa bata, hindi niya mapaaral, hindi niya mapabihis. So, dapat ito rin ang address. Kasi kung culture na yun, napabayaan yung anak nyo, hindi niyo ma-monitor, hindi nyo ma-reformat ang utak, yun, buntis ko lagi, kawawa ang mga bata. Kasi dapat sa formative years ng bata, 1 to 5 years old, pinapalaro na sila ng mga lapis, ballpen. Yung may mga malaking lapis at ballpen para sa mga toddler, sa mga bata na hindi nila mapasok sa ilong nila. Tapos kung hindi monitor, yung moral values turuan mo sa 1 to 5 years old, magdasal. Kasi pag malaki na, wala na yun sa formative years. May peer pressure na yun, yung mga kasama nila, mga kaibigan. Yan, pag hindi strong ang moral fiber nila na maliit pa lang, paglaki nila, wala na. Nandali sila ma-influensya ng mga paligid nila. Yung number 3, pag wala ka trabaho, wala ka farm, wala ka sakahan, yun. Hindi yun porque wala kang ganun, wala ka ng solusyon. Magnegosyo ka, buy and sell, doon sa bundok, mura yung mga fruits. Pagdating mo sa backroom, bilhin mo ng wholesale, buy and sell. Kung saan ka makapunta, makita mo na, ito, mahal dito sa amin ang rambutan. Kaya, dun sa bundok, 5 pesos per kilo, 8 pesos per kilo. Pagdating sa dito, ganun, mahal na. Pagdating sa ibang lugar na walang rambutan, times 10, times 50, or 100. Kaya pag-aralan. Pero kung pag-aralan mo, dishonesty, pagnanakaw, wala, palubog yun. So, ang number 4 siguro, yung
Last na lang kasi matagal eh. Number 4, yung nanay, importante sila educate. Educate na empower them na magtulong sa pamahay. Educate them, tulong nga ang bata, malakin sa maganda. Kasi, pag tingnan mo, yung moral values, walang may nagaturo eh. So they should search na lang kung paano magpatayo, mag-independent at matalino mga bata. Kasi pag pinabayaan mo yung nanay, parang maraming anak, maging psychotic na, depressed na. So turuan ng family planning, mga ganun. So bawat tayo may responsibilidad sa kampo natin. Kaya help them educate. Kung may business dyan, siyempre obligasyon nino ng politiko eh. O economic growth eh. Kasi pag walang business, hindi tayo makatulong sa mga employment. Kaya mas maganda magtulong-tulungan. Pagka hindi lang natin ito mabigla eh. Nakita ko may maraming solusyon. Yung mga mahirap, yung mga tao, yung mga illiterate, hindi nila nakikita yung tulong eh, private man o government. Kaya kung gusto mo makalabas sa kahirapan, wala may makapigil sa iyo. Kaya wag mo ikaw mismo ang gumagawa ng desisyon eh, ng choice eh. Pag mali ang desisyon mo, lalo na halimbawa, pabayaan mo anak mo, mabuntis, wala na. So, wala kang magsisisi kundi you suffer. Kung hindi magdasal, magpatulong sa Lord, paano? Tanungin mo Lord, paano tulungan mo makalabas ka naman? Hindi nagpapabaya ang Diyos. O sige, salamat.